Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang kapestahan ni San Ignacio ng Antioquia. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Una, dahil binigyan tayo ng panibagong araw, panibagong buhay. Hindi natin mararanasan ang ganda, ang biyaya ng buhay na ito kung tayo ay hindi na humihinga. Kaya kung ikaw ay humihinga pa, magpuri at magpasalamat ka sa Diyos. Pero tayo nagpapasalamat din sa may kapal dahil itinanim niya sa atin ang pananampalataya. Habang ikaw ay nananalig sa Diyos, makakayanan mong malampasan at harapin ang anumang mga pagsubok at problema ng buhay na ito. Mga kapatid, may isang bagay na hindi natin maiiwasan sa ating buhay, ay tayo ay punahin ng iba. Paano po ba kayo tumutugon sa pagpuna ng iba? Mga kapatid, kung tayo man ay makarinig ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa ating sarili, huwag tayong magagalit. Kung hindi, tanggapin natin, pagmunihan, ano man ang sinasabi nila sa atin. Baka ito ay isang paraan ng Diyos para tayo ay kausapin. Baka ginagamit ng Diyos ang ibang tao para tayo ay gisingin sa ating mga maling gawa o baluktot na pag-uugali. Sa mga napakaraming beses na kung saan nanatiling sarado ang ating isip, ang ating tenga, ang ating puso, at hindi natin narinig ang mensahe ng Diyos sa atin. Hilingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, para tayo ay muling makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya na mga martir mong mahal. Ang pinagdiiwang ngayon, pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio, ang kadakilaay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos niya tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahaangahang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yahong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit sahan ay namalas. Magkaingay na may galak, yahong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambulo, magkaingay sa harapan ng puon nating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa mangmahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinatatayo ninyo ang mga magagarang libingan na mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod na mga yaon. Dahil dito, sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila
na mga propeta at na mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. At sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay ng mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusaling ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga talubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais na pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at binabati po natin lahat ng ating mga online and regular mass goers sa lahat po ng dako ng mundo. Kinukumusta ko po lalong-lalo na ang ating mga kababayan, mga OFW na nasa ibang bansa na kahit na sila po ay malalayo physically sa mga simbahan, araw-araw po silang sumusubaybay sa ating banal na misa. Dasal at dalangin ko po ang ating banal na misa ang magpalakas sa inyo, hindi lang sa inyong kaisipan, hindi lang sa inyong kaluluwa, kundi lalong-lalo na sa inyong pangangatawan para pagpatuloy nyo ang inyong pagkakayod, ang inyong pagsisipag para sa ikabubuti ng inyong mga pamilya. There are three kinds of people who do not listen to criticism. Sino po yung tatlong klase ng tao na ayaw nakikinig sa pagpuna sa kanila? The first one are the proud. The second one are the foolish. And the third are the dead. Tandaan niyo po yan. Sino kayo diyan? Bakit ayaw niyo minsan na makinig sa pagpuna ng ibang tao sa inyo? Ikaw ba ay mapagmataas o mayabang? Ikaw ba ay mangmang? O baka naman, ikaw ay patay na. Paano pong patay? Patay spiritually. May kamatayan sa iyong kaluluwa. Opo, masakit. Nakakarinig ng pagpuna galing sa ibang tao. Pero tandaan niyo po, ang pagpuna na galing sa pagmamahal ay mabuti. Do not be afraid to listen to the criticisms of others because they help us refine ourselves. The criticism from other people helps us to improve ourselves. Without criticisms, you will never grow as a person. Amen? Yan po ang pagkakamali ng mga Hudyo na pinupuna ng ating Panginoon galing sa nabasa nating Ebanghelyo. Imbes na pakinggan nila at pag-aralan, ano bang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa kanila? Agad-agad daw silang nag-react. Agad-agad daw uminit ang ulo nila. Agad silang nagalit dahil hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanila. Naging marahas sila sa Kanya. Nagplano daw sila. Paano sila makakakita ng butas sa Kanyang pagtuturo? Remember this, my dear friends. There is nothing wrong when people criticize you. That is perfectly normal because it is part of our life to judge. Ugali po talaga natin ang naghuhusga. But there is something wrong with you when you cannot accept a criticism. Ang problema,
hindi sa mga ibang taong namumuna. Ang problema madalas sa iyo na hindi marunong tumanggap ng pagpuna. Kung may katotohanan naman talaga yung sinasabi ng iba, mabuti na pakinggan mo ito. Understand that you will never be successful in life. And it will be very difficult for you to become good and holy if you do not listen to the criticisms of others. If you want to be holy, if you want to be good, then we need self-reflection. We need self-evaluation. We need to examine our conscience. Hindi mo mababago ang iyong sarili kung hindi mo pinag-aaralan ang mga ginagawa mo sa buhay. Hindi ko po alam kung kakilala nyo si Beyonce, yung pong sikat na American singer. Ang kwento, pagkatapos daw po ng concert, ng performance ni Beyonce, palagi daw po pinapanood niya yung kanyang recorded performance. Bakit? Hindi pa ba siya nagsawa doon sa kanyang ginawa? Ito po yung dahilan. Kaya pinapanood daw ni Beyonce yung kanyang performance, yung kanyang ginawa. Kasi pinag-aaralan niya yung kanyang sarili. Tinitingnan niya saan ba siya nagkamali doon sa kanyang pagpapalabas. Saan ba siya nagkulang doon sa kanyang performance? Saan pa siya pwedeng mag-improve? Wow! Ang galing po, no? Yun pala ang sekreto. Bakit napakagaling na singer at performer nitong si Beyonce? Kasi mismong sarili niya, pinupuna niya ang kanyang ginagawa. Kung tayo pong lahat, ganyan ang ating ugali, ganyan ang ating ginagawa araw-araw. Kung pinag-aaralan natin, pinupuna natin ang ating sarili, ano kaya ang mangyayari? Kung araw-araw, maglalaan tayo ng oras para magbalik tanaw, para magmuni tayo, para tingnan natin, saan ba ako nagkamali? Ano pa ang kailangan kong improve sa aking buhay? Ano po kayang mangyayari sa atin? Siguro, hindi lang po gaganda ang ating pamumuhay. Gaganda, aayos, at bubuti din ang ating mundo. Amen? May kasabihan po, be tolerant with others, but be strict with yourself. Yan po ang pagkakamali natin eh. Binabaliktad natin yung dalawa. Napaka-stricto mo sa ibang tao. Napakarakas mo sa iba. Pero pagdating sa iyong sarili, napakaluwag mo. Kung gusto mong lumago ang iyong pag-uugali, kung gusto mong maging mas mabuti ang iyong pagkatao, baliktarin niyo mga kapatid. Be strict with yourself, but always be forgiving. Be tolerant. Be accepting to other people. If you want to be the greatest, then your greatest critic should be yourself. Ang una-una dapat nagpupuna sa iyong sarili ay ikaw. Bago mo pansinin, punahin ang ibang tao, dapat bigyan mo ng oras, punahin mo muna ang iyong sarili. Baka nakalimutan natin yung turo ng ating Panginoon, hindi po ba? Bago mo sana tingnan yung puwing, yung dumi sa mata ng iyong kapatid, baka hindi mo napapansin ang laki-laki na pala ng troso dyan sa iyong mata. Isang pagtuturo yan ng ating Panginoong Yesukristo na kailangan araw-araw punahin natin, pag-aralan natin ang ating pag-uugali. Tandaan, kung totoo ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, tanggapin mo, ayusin mo ang iyong pag-uugali, ang iyong sarili. Kung hindi naman totoo ang sinasabi ng iba sa iyo, pabayaan mo, patawarin mo sila. At kung may kakaunting katotohanan ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo, magdasal ka, magmuni ka, mag-isip ka. Sino po ang mabuting kaibigan sa tingin nyo? Hindi po yung palaging pumupuri sa iyo. Ang pinakatotoo at tunay na kaibigan ay yung handa at hindi nahihiya na sabihin sa iyo ang iyong pagkakamali at pagkukulang. Amen? Yes. True friends praises you. True friends
help you in your need. But your best friends will always be honest to tell you your misgivings and your shortcomings. Maasahan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya Diyos, kundi tunay na kaibigan. Bakit? Kasi sasabihin niya sa atin, ano pa ang kailangan nating ayusin sa ating buhay para maging mas mabuti tayo. Kwento po ni Oprah Winfrey. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa din pong sikat na TV personality sa Amerika. In her 25 years in the industry, 25 years, nag-i-interview po siya ng mga iba't ibang tao. Mga artista, mga politiko, mga simpleng tao. Pero may napansin daw po siya. Sa pagkatapos ng kanyang pag-interview, dito po sa mga artista, sa mga sikat na tao, meron po silang tanong na palaging tinatanong sa kanya pagkatapos daw po ng palabas, ng taping ng show. Ang tanong po ng mga in-interview niya, ito, was that okay? Did I do okay? Okay lang ba yung aking sinabi? Okay lang ba yung aking ginawa? Okay lang ba yung ating interview? Kahit sino pa daw po yan. Na-interview po niya si President Barack Obama. Na-interview daw po niya itong si President Bush. Na-interview po niya si Tom Cruise. At kahit daw po nung minsan may in-interview siya na nakakulong na isang lalaki dahil pinatay daw po niya yung kanyang anak. Para-parehas daw po ang tanong nila kay Oprah Winfrey pagkatapos ng interview. Was that okay? Did I do okay? Was that fine? Tingnan niyo po yun. Humihingi sila ng feedback. Humihingi sila ng criticism. Kahit na sikat na sila, kahit na napakayaman nila, kahit na napaka-influential nila, gusto pa rin nilang malaman kung mabuti ang kanilang ginawa. No wonder, lalo silang nagiging successful. No wonder, bakit nagiging silang tanyag? No wonder, bakit yumayaman na silang yumayaman? Kasi marunong silang makinig sa ibang tao. Kung kayang tayo, nakikinig tayo sa Diyos, baka hindi lang kayamanan ang ating tatanggapin. Baka hindi lang katanyagan ang ating tatanggapin. Higit pa sa kayamanan, kasikatan ang ating matatanggap sa Diyos kung palagi tayong makikinig sa Kanya. Amen? I think that is a good question to ask ourselves, my dear friends. Did I do okay in my life? Was that okay? Mabuti ba ang aking ginawa sa aking maghapon, sa aking buhay? Sa inyo pong pagdarasal, mga kapatid, magandang itanong po yan palagi sa Diyos. Lord, did I do okay? Mabuti po ba ang aking ginawa, Panginoon? Lord, Panginoon, anong masasabi niyo sa aking ginawa sa maghapon? Pagmunihan niyo po yun. Kung pupunahin ka ng Diyos, ano kaya ang masasabi niya tungkol sa iyo? Tungkol sa iyong mga ginagawa ngayon? O baka naman natatakot kayo na marinig kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa inyo. Baka ang sabihin niya sa iyo, hoy, bawasan mo naman ang pagchichismis mo sa iba. Naku, naglasing ka na naman, nagbisyo ka na naman. Oh, sipagan mo na sa trabaho mo. Tama na yung kakapanood ng TikTok, ng Facebook. Nasasayang lang ang oras mo. Baka marinig natin sa Diyos, anak, tama na ang katakawan mo sa pera. Maawa ka naman sa iba. Tumulong ka naman. Magbigay ka naman sa ibang tao. It is good to us. If the Lord will criticize me today, what will God say to you? What will God say to me? And if you hear God's voice today, what will be your reaction? Will you be like the Jews and the Pharisees, angry, reactive, or will you be humble? Will you be accepting? Or will you listen, follow, and become more obedient to the Lord? My dear friends, before you react to God's criticism,
Please, remember these two verses today. Number 1, Book of Proverbs says, the stupid hates correction. I repeat, the stupid hates correction. Ayaw daw ng mga mangmang na sila ay tinutuwid. But second, remember, from the book of the prophet Isaiah, it says that those who gives ear to God, their souls live. Dalawa po ang pwede nating piliin sa buhay. Una, ang maging mangmang at huwag natin pansinin ang salita ng Diyos. Pero pangalawa, ang maging matalino at magkakaroon tayo ng buhay. Unawain niyo po mga kapatid, kapag hindi ka nakikinig sa Diyos, kamatayan ang naghihintay sa iyo. Pero kung marunong kang makinig at sumunod sa Diyos, buhay ang iyong makakamtan. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Maging matalino tayo. Makinig tayo palagi sa pagpuna ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos ay hindi pagbababa sa atin. Ang salita ng Diyos ay isang pagtataas, pag-aangat sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay tunay na mabuti at nakakaganda sa ating buhay. Amen. Mga kapatid, hilingin natin ngayon sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikihayon o pagkikipagtanto, lamang manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga pinangihina ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin ngayon, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon at kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Spirit, the source of our life.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga paghahain na tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo, ang tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid sa mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Ignacio ng Antioquia, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa tinapay mong bigay. Ngayon sa kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung tayo man po ay makakarinig ng pagpuna o kritisismo galing sa ibang tao, huwag tayong agad magagalit. Pero pagmunihan natin, tanggapin natin, pag-isipan natin kung ano ang kanilang sinasabi. Treat the criticism of other people as a purifier of your heart and your soul. Ang lahat ng mga ating natatanggap ay hinahayaan ng Diyos para mas bumuti ang ating kaluluwa, para mas maging banal ang ating pagkatao. The greatest critic should be first yourself. Ask yourself, am I doing good? Am I being good to others? Maganda din pong itanong, pagmunihan sa ating pagdarasal. Panginoon, mabuti ba ang aking ginagawa? Am I doing okay? Panginoon, anong masasabi mo sa aking ginagawa? Makinig lang po kayo. Kung kayo po ay susunod sa kung ano man ang iyong maririnig galing sa Diyos, sinasabi ko po sa inyo, kayo ay magkakaroon ng buhay at pagpapalang umaapaw. So for our assignment today, in our silent moment, let us ask God, tanong natin sa Diyos, Panginoon, anong masasabi mo tungkol sa aking buhay, tungkol sa aking trabaho, tungkol sa aking ginagawa araw-araw? Makinig ka, sumunod ka sa Kanya, at ikaw ay pagpapalain niya ng sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.